Dear Admin, tawagin niyo na lamang po akong Lori. 45 years old na po ako ngayon at 15 taon na akong nagtatrabaho dito sa Doha, Qatar. Domestic helper po ang trabaho ko, pero dahil napakatagal ko na rito sa pamilya ng mga amo ko, masasabi kong malayo na ang ginagawa ko ngayon sa trabaho nung una akong dumating. Ako na po ang pinakamatagal na kasambahay sa bahay. Kapag may bagong katulong na dumarating, ako ang nagtuturo kung paano ang routine sa bahay, kung ano ang mga dapat gawin, kung ano ang mga gusto ni Madam at kung ano ang mga ayaw niya. Ako rin ang kadalasang inaasahan kapag may kailangang ayusin sa loob ng bahay, lalo na kapag wala si Madam. Hindi naman po sa nagyayabang ako, pero sa tagal ko rito, kabisado ko na halos lahat. Alam ko kung saan nakalagay ang mga gamit. Alam ko ang schedule ng pamilya. Alam ko kung kailan darating ang mga bisita. At alam ko kung paano mapapanatiling maayos ang buong bahay kahit wala ang mga amo ko. Minsan nga po, biro ng ibang kasambahay na mas mukha pa raw akong mayordoma kaysa domestic helper. Natatawa na lang ako kapag sinasabi nila yon. Pero sa totoo lang, admin, hindi naman ganito ang buhay ko nung una akong dumating dito. Kung tutuusin, malayo sa iniisip ng karamihan ang dahilan kung bakit umabot ako ng 15 taon sa bahay na ito. At mas malayo pa sa iniisip ninyo ang sikreto na dala-dala ko hanggang ngayon. May 2 anak po ako sa Pilipinas. Si Bianca, 23 years old na ngayon at malapit nang makatapos sa college. Si Nico naman ay 20 years old at malapit na rin sa graduation. Single mother po ako. Matagal ko nang tinanggap na ako lang ang aasahan ng mga anak ko. Kaya bata pa lamang, sila ay sinikap ko nang maging matatag para sa kanila. Hindi naman ako galing sa mayamang pamilya. Wala rin akong malaking puhunan noong nagsisimula ako. Ang meron lang ako noon ay 2 anak, isang malaking pangarap para sa kanila. At takot na baka hindi ko sila mabigyan ng buhay na gusto ko para sa kanila. Kaya noong nagdesisyon akong mag-abroad, hindi ko naman talaga iniisip na magiging maganda ang buhay ko rito. Ang nasa isip ko lang noon, kailangan kong kumita. Kailangan kong makapag-ipon. Kailangan kong maipagtapos ang mga anak ko. Ngayon, masasabi kong malayo na ang narating namin. May sarili na akong bahay sa Pilipinas. May ipon ako. May mga alahas na hindi ko naman halos ginagamit dahil mas gusto kong nakatago lamang ang mga ito. May pera rin akong nakalaan para sa mga anak ko at may sarili akong emergency fund. Sa totoo lang, admin, kung pera lamang ang pag-uusapan, masasabi kong sapat na ang naipon ko. Hindi na ako kailangang magtrabaho habang buhay bilang domestic helper. Kung gugustuhin ko, maaari na akong umuwi. Maaari na akong mamuhay ng tahimik sa sarili kong bahay habang hinihintay kong matapos ang mga anak ko. Kaya nga madalas ko ring tanungin ang sarili ko kung bakit nandito pa rin ako pagkatapos ng 15 taon. May dahilan po at iyon ang dahilan kung bakit ako sumulat sa inyo. May isang lihim na 15 taon ko nang dala. Isang bagay na hindi ko kayang ikwento kahit kanino ng buong buo. Dahil sa tuwing naiisip ko ito, bumabalik sa akin ang mga alaala ng isang buhay na pilit kong iniwan sa Pilipinas. Bago pa man ako naging OFW, bago ko nakilala ang pamilya ng mga amo ko, at bago ko natutunang maging matatag, may isang pangyayari na nangyari sa akin noong bata pa ako na hanggang na ngayon ay hindi ko pa rin tuluyang nakalimutan. Bata pa lamang ako noon nang makaranas ako ng pang-aabuso mula sa isang lalaking pinagkakatiwalaan ng mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko na po gustong ilarawan ng detalyado ang ginawa niya dahil hanggang ngayon ay hindi ko pa rin kayang balikan ang bawat eksena. Ang naaalala ko ay ang takot. Naalala ko ang pakiramdam na parang wala akong kakayahang lumaban. Naalala ko kung paano ako natutong manahimik dahil natakot akong magsabi sa mga magulang ko.
Bata pa ako noon at hindi ko maintindihan kung bakit may taong kayang gumawa ng ganoon sa isang bata. Ang alam ko lang, may nangyaring mali at natakot ako. Natakot akong baka hindi ako paniwalaan. Natakot akong baka ako pa ang sisihin. At higit sa lahat, natakot akong may mangyaring mas masama sa pamilya ko kapag nagsalita ako. Kaya nanahimik ako. Lumipas ang mga araw na para bang walang nangyari. Pumasok ako sa paaralan. Umuwi ako sa bahay, nakipaglaro ako, kumain kasama ang pamilya ko. Tumawa kapag kailangan, pero may isang bahagi sa akin na hindi na bumalik sa dati. Natuto akong maging alerto sa paligid. Kapag may lalaking lumalapit ng sobra, kinakabahan ako. Kapag may taong tumitingin sa akin sa paraang hindi ko gusto, gusto kong lumayo. Hindi ko man maipaliwanag noon kung bakit, pero may takot na nakatanim sa akin. At habang lumalaki ako, dala-dala ko yon kahit hindi ko sinasabi sa iba. Naging ina ako kalaunan. Doon nagbago ang pananaw ko sa buhay. Nang magkaroon ako ng mga anak, mas lalo kong naintindihan kung gaano kahalaga ang magkaroon ng seguridad. Ayokong maranasan nila ang hirap na pinagdaanan ko. Ayokong dumating ang araw na kailangan nilang pumili sa pagitan ng pangarap at pangangailangan. Kaya kahit hindi madali ang buhay bilang single mother, pinilit kong maging praktikal. Hindi ako yung tipo ng ina na kayang umupo at hintayin na may dumating na tutulong sa akin. Kung may trabaho, nagtatrabaho ako. Kung may pagkakataong kumita, kinukuha ko. Kung may kailangang isakripisyo para sa mga anak ko, ginagawa ko. Hindi dahil wala akong takot, kundi dahil mas malaki ang takot ko na baka dumating ang panahon na hindi ko sila mapag-aral o mabigyan ng magandang buhay. Nang mag-30 years old ako, dumating ang pagkakataong magtrabaho sa Doha. Mahirap ang desisyon. Maliliit pa ang mga anak ko noon. Hindi ko gustong iwan sila sa mga magulang ko, pero alam kong kung mananatili ako sa Pilipinas, baka mabagal ang pag-unlad namin. Kaya kahit masakit, nagdesisyon akong umalis. Naalala ko pa nung araw ng pag-alis ko. Pinilit kong maging matapang sa harap ng mga anak ko. Ayokong makita nilang natatakot ako. Pero noong nakatalikod na ako at papunta na sa airport, doon ko naramdaman kung gaano kabigat ang desisyon ko. Iniwan ko ang 2 batang umaasa sa akin para magtrabaho sa isang bansang hindi ko pa lubos nakilala. Noong una akong dumating sa Doha, ibang-iba ang mundo para sa akin. Mainit, mabilis ang takbo ng buhay, at kailangan kong masanay sa isang bahay na hindi akin. Ang unang household na napuntahan ko ay ang pamilya ni na Sir Faisal at Madam Samira. Malaki ang bahay nila at marami ring taong nagtatrabaho roon. Hindi lamang ako ang kasambahay, pero bago pa man ako tuluyang makasanayan ng lahat, napansin ko na agad kung gaano kaayos ang buhay ng pamilya. May sariling routine ang bawat isa. May mga schedule. May mga bagay na kailangang eksaktong sundin. Si Madam ay madalas may sariling mga ginagawa at may mga panahon na kailangan niyang pumunta sa London dahil naroon ang mga anak nilang sina Yusuf at Mariam. Si Sir naman ay madalas nasa Doha dahil sa negosyo. Sa unang tingin, ordinaryo lamang ang setup ng pamilya. Abala ang lahat. May kanya-kanyang buhay. At bilang bagong kasambahay, ang trabaho ko lang noon ay sumunod sa mga utos at gawin ng maayos ang mga responsibilidad ko. Sinikap kong maging mabuting empleyado. Hindi ako palaaway. Hindi ako mahilig makipagtsismisan. Hindi ako sumasagot ng pabalang. Kapag may pinapagawa sa akin, ginagawa ko agad. Kapag may pagkakamali ako, inaamin ko at inaayos. Siguro iyon din ang dahilan kung bakit mabilis akong nagkaroon ng tiwala sa kanila. Ilang buwan lamang ang lumipas at nagsimula na akong masanay sa bahay. Nakilala ko ang ugali ni Madam. Natutunan ko kung paano niya gustong ayusin ang mga bagay. Nakilala ko rin ang mga anak nila kapag umuuwi.
o kapag nagkakaroon ng pagkakataong magkita kami. At unti-unti, naging pamilyar na sa akin ang lahat. Pero may isang bagay na hindi ko agad napansin. Si Sir. Sa una, wala naman akong nakikitang kakaiba. Amo ko siya at ako ang kanyang kasambahay. Normal lang na may mga pagkakataong tinatawag niya ako para magpagawa ng isang bagay. Normal lang na mag-usap kami tungkol sa bahay. Normal lang na tanungin niya kung tapos na ang pagkain, kung maayos na ang guest room, o kung dumating na ang ibang katulong. Wala akong nakikitang mali. Hanggang sa napansin kong nagbabago ang paraan ng pagtingin niya sa akin. Hindi ko maipaliwanag ng eksakto kung kailan nagsimula. Baka dahil sanay ako na maging alerto, dahil sa pinagdaanan ko noong bata pa ako. Baka masyado lang akong sensitibo. Iyon ang una kong sinabi sa sarili ko. Kapag napapansin kong matagal ang tingin niya sa akin, iniisip kong baka nagkataon lang. Kapag tinatawag niya ako kahit kaya naman niyang tawagin ng ibang kasambahay, iniisip kong baka may kailangan lang talaga siya. Kapag napapansin kong sinusundan ako ng tingin niya, habang nagtatrabaho ako, pinipilit kong wag isipin iyon. Pero isang gabi, habang inaayos ko ang ilang gamit sa isang bahagi ng bahay, naramdaman kong nakatingin na naman siya sa akin. Hindi ko agad nilingon. Nagpatuloy lang ako sa ginagawa ko. Pero dahil hindi nawawala ang pakiramdam na may nakatingin sa akin, napalingon ako. At doon ko nakita si Sir na nakatayo lamang at tahimik na nakatingin sa akin. Parang biglang bumukas ang isang pinto na matagal ko nang sinarado. Bumalik sa akin ang takot na naramdaman ko noong bata pa ako. Bumalik ang pakiramdam na kailangan kong mag-ingat, na kailangan kong lumayo, na kailangan kong protektahan ang sarili ko bago pa maging huli ang lahat. Agad kong ibinaling ang tingin ko at ipinagpatuloy ang ginagawa ko na parang walang nangyari. Pero sa loob-loob ko, alam kong may nagbago. Dahil sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman kong muli ang takot na akala ko ay naiwan ko na sa Pilipinas. At ang hindi ko pa alam noon, admin. Ang simpleng tingin yon ni Sir ang magiging simula ng isang lihim na dadalhin ko sa loob ng 15 taon. Admin. Hindi ko agad sinabi sa kahit kanino ang tungkol sa mga tingin ni Sir. Sa totoo lang, ilang araw ko ring pinilit kumbinsihin ang sarili ko na baka nag-iisip lang ako ng kung ano-ano. Ayokong maging paranoid. Ayokong magkamali ng hinala sa isang taong amo ko at nagbibigay sa akin ng trabaho. Lalo na at maayos naman ang trato sa akin ni Madam. Hindi siya yung tipo ng among mapangapi. Kapag may ginagawa akong tama, pinupuri niya ako. Kapag may kailangan ako, sinisikap niyang ibigay. Kaya noong mga unang buwan ko sa bahay nila, masasabi kong naging komportable ako. Hindi ko naramdaman na mali ang desisyon kong pumunta sa Doha. Sa halip, nagpapasalamat pa nga ako dahil nakahanap ako ng employer na maayos ang bahay at regular ang trabaho. Ang tanging bagay na hindi ko lang maipaliwanag noon ay ang pagbabago sa kilos ni Sir kapag kami na lang ang nagkakasalubong. May mga pagkakataong tinatawag niya ako kahit hindi naman talaga kailangan. Minsan, simpleng bagay lang ang ipapagawa niya na kaya naman sanang gawin ng ibang kasambahay. May mga pagkakataong magtatanong siya kung kumusta ang mga anak ko. Sa una, natutuwa pa ako dahil iniisip kong interesado lang siya sa buhay ng mga empleyado niya. Kapag sinasabi kong may problema sa tuition ng mga anak ko, nakikinig siya. Kapag sinasabi kong may kailangan akong ipadala sa Pilipinas, nagtatanong siya kung sapat ba ang kinikita ko. Hindi ko naman inisip agad na may ibang kahulugan ang mga tanong niya. Para sa akin noon, amo lang siya na marunong makiramdam sa mga taong nagtatrabaho para sa kanya. Pero habang tumatagal, napapansin kong may pagbabago sa paraan ng pakikipag-usap niya sa akin. Mas madalas na siyang lumapit. Mas madalas niya akong hinahanap.
At may mga tingin siyang hindi ko kayang ipaliwanag nang hindi ko nararamdaman ang kaba. Hindi naman siya basta gumagawa ng eksena sa harap ng ibang tao. Kapag maraming tao, normal ang kilos niya. Pero kapag kami na lang, doon ko nararamdaman ang pagbabago. At bawat pagkakataong ganoon, parang may humihila sa akin pabalik sa isang panahong matagal ko nang gustong kalimutan. May mga gabing hindi ako agad makatulog. Nakahiga ako sa kwarto ko habang iniisip ang mga anak ko sa Pilipinas. Iniisip ko kung kumusta na si Bianca, kung kumain na ba si Nico, kung sapat ba ang ipinadala kong pera. Tapos bigla kong maaalala ang tingin ni Sir at hindi ko maiwasang matakot. Hindi dahil may ginawa na siyang sobrang lantad sa mga panahong iyon, kundi dahil kilala ko ang pakiramdam na yon. Naranasan ko na ang ganitong takot noong bata pa ako. At marahil, dahil sa pinagdaanan ko, mas mabilis kong nararamdaman kapag may taong lumalampas na sa tamang distansya. Isang araw, habang naghahanda ako ng mga gamit sa isang bahagi ng bahay, tinawag ako ni Sir. Akala ko may ipapagawa lamang siya. Lumapit ako at tinanong kung ano ang kailangan niya. Pero sa halip na tungkol sa trabaho ang pag-usapan namin, tinanong niya ako tungkol sa personal kong buhay. Tinanong niya kung may asawa ba ako. Sinabi kong wala. Tinanong niya kung matagal na ba akong single at kung saan nakatira ang mga anak ko. Sinagot ko siya ng maikli dahil ayokong humaba ang usapan. Pero habang nagsasalita ako, napansin kong iba ang tingin niya sa akin. Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa sarili ko na baka nagkataon lamang. Alam kong may ibang ibig sabihin iyon. Nang araw na yon, unang pumasok sa isip ko na baka kailangan kong umalis. Pero agad kong naisip ang dalawang anak ko. Hindi ako basta makakauwi. May pinapasukan akong trabaho. May mga responsibilidad ako. May mga pangarap akong gustong tuparin para sa kanila. At higit sa lahat, hindi ko gustong bumalik sa Pilipinas na parang nabigo ako. Gusto kong umuwi na may naipon, may maipagmamalaki, at may magandang kinabukasang naghihintay sa mga anak ko. Kaya kahit natatakot ako, pinili kong maging maingat. Iniwasan ko si Sir hanggat maaari. Kapag may ibang kasambahay na pwedeng utusan, hinahayaan kong sila ang gumawa. Kapag kailangan kong dumaan sa lugar kung nasaan siya, mabilis akong dumadaan. Sinikap kong panatilihing professional ang lahat. Akala ko sapat na yon. Hindi pala. May isang pagkakataon na kinausap niya ako ng direkta tungkol sa nararamdaman niya. Hindi ko na gustong ulitin ang eksaktong mga salita niya, pero malinaw sa akin kung ano ang gusto niyang mangyari. Doon ko naramdaman ang matinding takot. Parang biglang nawala ang lahat ng tapang na pinilit kong buuin sa loob ng maraming taon. Bumalik sa isip ko ang batang ako. Bumalik ang pakiramdam na wala akong magawa. Bumalik ang tanong kung paano ko muling haharapin ang isang sitwasyong ayaw ko. Pero may isang bagay na iba ngayon. Hindi na ako batang 11 taong gulang. 30 years old na ako noon. Ina ako. May 2 anak na umaasa sa akin. At kahit natatakot ako, naiintindihan ko na ang mundo ng higit kaysa noong bata pa ako. Alam kong may kapangyarihan si Sir bilang employer ko. Alam kong kaya niyang tanggalin ako sa trabaho. Alam kong kapag gumawa ako ng maling hakbang, maaaring mawala ang lahat ng pinaghirapan kong simulan sa Doha. At doon ako nagsimulang mag-isip ng praktikal. Hindi ko sinasabi na tama ang naisip ko. Hanggang ngayon nga, admin. Hindi ko pa rin alam kung tama ba o mali ang naging decision ko. Pero noong panahong iyon ang paraan ng pag-iisip na nabuo sa akin dahil sa buhay. Lagi kong iniisip kung paano ako makakaligtas, kung paano ako makakahanap ng paraan para hindi ako muling maging powerless. At higit sa lahat, kung paano ko mapoprotektahan ang mga anak ko. Tinanong ko ang sarili ko, kung sakaling hindi ko kayang baguhin ang gusto ni Sir, ano ang kaya kong kontrolin? At ang sagot ko noon ay, simple, ang kapalit.
Hindi ko siya minahal. Hindi ako umasa na iiwan niya si Madam. Hindi ko pinangarap na maging asawa niya. Hindi ko rin inisip na magiging love story ang lahat. Alam kong may pamilya siya at alam ko rin kung nasaan ang lugar ko sa buhay niya. Kaya sa halip na lokohin ang sarili ko, sinabi ko sa sarili ko na kung gagawa ako ng isang desisyong napakabigat, hindi ko hahayaang mawalan ng saysay ang kapalit nito. Doon nagsimula ang arrangement namin. Hindi ko na kailangang ilahad ang bawat detalye ng nangyari sa pagitan namin. Habang ginagamit niya ako, kapag wala si Madam, ginagamit ko rin siya. Ang mahalaga, nagkaroon kami ng isang lihim na kasunduan na pareho naming naiintindihan. At mula sa araw na yon, nagbago ang paraan ng pakikitungo niya sa akin. Hindi na ako basta isang kasambahay na napapansin niya. May isang lihim na kami na hindi pwedeng malaman ng ibang tao sa bahay. Sa unang pagkakataon na nakatanggap ako ng malaking halaga mula sa kanya, matagal ko iyong tinitigan. Nasa kamay ko ang perang yon, pero hindi ako masaya. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit. Alam kong malaki ang maitutulong nito sa mga anak ko. Pero kasabay ng perang yon ay ang bigat ng desisyong ginawa ko. Parang may bahagi sa akin na nagtatanong kung hanggang saan ko kayang tiisin ang sarili ko. Kinabukasan, tinawagan ko ang pamilya ko sa Pilipinas. Hindi ko sinabi kung saan galing ang perang hawak ko. Ang sinabi ko lang, may dagdag akong ipapadala at gamitin niyon sa mga kailangan ng mga bata. Tuwang-tuwa ang mga anak ko. Naalala ko pa ang boses ni Bianca nang sabihin niyang baka makabili na siya ng bagong gamit para sa school. Si Nico naman, excited dahil may pambayad na sa ilang gastusin. Habang naririnig ko ang saya nila, hindi ko maiwasang mapangiti. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang epekto ng decision ko. Masakit sa akin ang pinili ko, pero may napapala ang mga anak ko. At mula noon, naging prinsipyo ko na hindi ko sasayangin ang anumang makukuha ko. Hindi ako biglang naging maluho. Hindi ako bumili ng mamahaling damit. Hindi ako nagpakitang gilas sa ibang kasambahay. Sa halip, halos lahat ng dagdag na pera na natatanggap ko ay inilalagay ko sa ipon. May hiwalay akong pera para sa pang-araw-araw na gastusin, may hiwalay para sa mga anak ko, at may pera akong hindi ko ginagalaw. Unti-unti, nagsimula akong bumili ng ilang alahas. Hindi dahil mahilig akong magpakitang mayaman, kundi dahil iniisip ko na mas madali itong itago at maaari rin itong maging backup kapag dumating ang araw na kailangan ko. Minsan, tinatanong ako ng ibang kasambahay kung bakit parang hindi ako nauubusan ng pera para sa mga anak ko. Ngumingiti lang ako. Sinasabi ko na marunong lang akong mag-ipon. Totoo naman iyon. Pero hindi nila alam na may bahagi ng savings ko na nanggagaling sa isang lihim na hindi ko kayang ikwento. Habang lumilipas ang mga buwan, naging mas komportable si Sir sa arrangement namin. Ako rin, kahit hindi ko gustong aminin, natututunan kong kontrolin ang sarili kong emosyon. Hindi ibig sabihin na naging madali. May mga pagkakataong pagkatapos namin magpasarap, pumupunta ako sa kwarto ko at matagal akong tahimik. Minsan, naiisip ko ang batang ako at tinatanong ko kung ano ang sasabihin niya kung makikita niya ako ngayon. Baka hindi niya ako maintindihan. Baka isipin niyang bakit ko hinayaan na mangyari ulit sa buhay ko ang isang bagay na kinatatakutan ko noon. Pero palagi kong binabalikan ang sitwasyon ko. May 2 anak ako. Wala akong asawa. Wala akong ibang aasahan. At ayokong umuwi sa Pilipinas na walang naipundar. Kaya sa bawat pagkakataong nagdududa ako, sinasabi ko sa sarili ko na may dahilan ang lahat ng ginagawa ko. Hindi rin naman naging pabaya si Sir. Sa harap ni Madam at ng ibang tao, normal pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Hindi niya ako tinatawag ng kakaiba. Hindi niya ako pinapaboran ng lantaran. At dahil busy rin ang pamilya, nagkaroon kami ng sapat na pagkakataon
para manatiling lihim ang arrangement namin. Si Madam ay may sariling buhay at madalas nasa London dahil sa mga anak nila. Si Sir naman ay abala sa negosyo at ako patuloy lang sa trabaho. Mas lalo akong pinagkatiwalaan sa bahay. Dahil masipag ako, mas marami akong responsibilidad na nakuha. Kapag may bagong katulong, ako ang nagtuturo. Kapag may kailangang ayusin sa household, ako ang tinatawag. Unti-unti, hindi na lang ako yung bagong domestic helper na kailangang turuan. Naging isa ako sa mga taong hindi madaling palitan. At marahil, iyon din ang dahilan kung bakit tumagal ang lahat. Habang lumalaki ang mga anak ko, lumalaki rin ang ipon ko. May mga panahong nag-uusap kami ni Bianca tungkol sa mga pangarap niya. Gusto niyang makatapos at magkaroon ng magandang trabaho. Si Nico naman, kahit minsan ay maluho at mahilig humingi ng bagong gamit, gusto ko pa rin siyang bigyan dahil alam kong matagal akong wala sa tabi niya. Aminado ako, admin, spoiled ko ang mga anak ko. Siguro dahil hindi ko nakasama ang mga tao ng paglaki nila, gusto kong bumawi sa abot ng makakaya ko. Kapag may gusto silang kailangan para sa school, sinisikap kong ibigay. Kapag may achievement sila, gusto kong may maipadala akong regalo. Hindi ko naman sila gustong gawing tamad. Gusto ko lang maramdaman nila na kahit malayo ako, nandito pa rin ako bilang ina nila. At habang lumilipas ang panahon, hindi ko namamalayan na 10 taon na pala ang lumipas. Pero hindi pa doon nagtapos ang lahat. Dahil habang lumalaki ang mga anak ko, tumatanda rin ako. At habang lumilipas ang mga taon, mas lalo akong naging komportable sa bahay ng mga amo ko. Hindi ko na kailangang isipin kung paano ko gagawin ang trabaho. Kabisado ko na ang lahat. Alam ko na ang routine ni Madam. Alam ko ang schedule ni Sir. Alam ko kung kailan darating ang mga anak nila mula London. Alam ko kung ano ang kailangang ihanda kapag may bisita. At dahil sa tagal ko, ako na rin ang gumagabay sa mga bagong kasambahay. Minsan, naiisip ko kung paano nangyari na ang isang babaeng dumating sa duha na takot at nangangapa ay naging pinagkakatiwalaang kasambahay sa bahay. Pero sa likod ng lahat ng iyon, dala ko pa rin ang lihim. At habang tumatagal, mas lumalaki ang halaga ng perang naiipon ko. Nagsimula akong magkaroon ng sariling plano. Hindi na lang para sa tuition ng mga anak ko. Gusto kong magkaroon ng bahay na hindi ko kailangang utangin. Gusto kong may pera akong hindi ko kailangang hingin kanino man. Gusto kong dumating ang araw na kahit mawala ang trabaho ko, hindi ako matatakot. Gusto kong magkaroon ng pagkakataong sabihin sa sarili ko na kaya ko nang mabuhay nang hindi umaasa sa ibang tao. Kaya sa bawat perang natatanggap ko, may isang bahagi akong itinatabi. At hindi ko kailanman hinayaang maubos iyon. Dumating ang panahon na napansin kong may sarili na akong ipon na hindi ko inakala noong unang araw na dumating ako sa Doha. May bahay na akong pinapagawa at inayos sa Pilipinas. May mga alahas na nakatago, may emergency fund, at higit sa lahat, lumalaki na ang mga anak ko. Hindi ko na namamalayan, papalapit na ako sa 45 at sa isang ordinaryong gabi, habang nakahiga ako sa kwarto ko at tinitingnan ang laman ng savings account ko, bigla kong naisip ang isang bagay na hindi ko matagal na hinarap. Sapat na. Sapat na ang pera ko para hindi ako habang buhay na magtrabaho bilang domestic helper. Sapat na para makauwi ako. Sapat na para mabuhay kami. Sapat na para malapit nang matapos ang mga anak ko. Pero sa halip na matuwa ako, mas lalo akong napaisip. Dahil kung sapat na ang pera ko, bakit nandito pa rin ako? Bakit hindi ko pa rin kayang umalis? At doon ko unang naisip na baka hindi na pera ang dahilan kung bakit 15 taon na akong nananatili sa Doha. Hindi ko pa alam noon kung ano ang sagot. Ang alam ko lang, sa loob ng 15 taon,
Ang dating takot na naramdaman ko kay Sir ay unti-unting nagbago. At ang isang desisyong ginawa ko noong 30 years old ako para sa mga anak ko ay naging isang lihim na bahagi ng buhay ko na hindi ko na alam kung paano tuluyang iiwan. At sa mga panahong iyon, admin, hindi ko pa alam na habang akala ko ay kontrolado ko na ang lahat, may isa pang bagay na unti-unting nagbabago sa bahay na yon. Si Madam. At sa susunod na mga taon, hindi ko na lamang kailangang isipin kung paano ko mapapanatiling sikreto ang ginawa ko. Kailangan ko ring harapin ang posibilidad na baka balang araw may isang taong makapansin sa mga bagay na 15 taon kong itinago. Admin, hindi ko alam kung kailan eksaktong nagbago ang routine ng pamilya namin. Siguro dahil sanay na ako sa bahay na yon, napapansin ko kahit maliliit na pagbabago. Sa loob ng 15 taon, kabisado ko na kung kailan aalis si Madam, kung gaano siya katagal sa London, kung kailan babalik ang mga anak nila, at kung kailan naman magiging abala si Sir sa negosyo. Noon, parang may sariling mundo ang bawat isa sa pamilya. Kaya kahit may mga pagkakataong sabay-sabay silang nasa bahay, hindi naman palaging magkakasama ang buong pamilya. Iyon din marahil ang dahilan kung bakit naging posible ang lahat ng lihim na matagal kong itinago. Pero habang tumatanda ang mga anak nila, nagbago rin ang mga pangyayari. Hindi na sila yung mga batang kailangang bantayan ni Madam. Araw-araw, mas independent na sila. May sarili silang schedule, sariling mga kaibigan, sariling mga pinagkakaabalahan sa London. At dahil doon, mas madalas nang magkaroon ng pagkakataon si Madam na bumalik sa Doha. Noong una, normal lang sa akin yon. Wala naman akong dahilan para matakot. Sa loob ng maraming taon, nakasanayan ko na ang presensya niya at alam ko kung paano ako kumilos kapag nandito siya. Hindi naman ako nagbabago ng pakikitungo. Kung kailangan niya ng tulong, tinutulungan ko siya. Kung may ipapagawa siya, ginagawa ko. Kung may tanong siya, sinasagot ko. Sa paningin ng lahat, wala akong dahilan para kabahan. Pero may isang bagay na nagbago sa akin habang tumatagal. Dati, kapag naririnig kong uuwi si Madam, ang iniisip ko lang ay mas marami akong trabaho dahil kailangan kong ayusin ang bahay. Habang tumatagal, napapansin kong may ibang pakiramdam na sumasabay sa balitang yon. Hindi ko na lamang iniisip kung handa na ba ang guest room o kung sapat ang pagkain. Iniisip ko rin kung paano ako kikilos kay Sir. Kung paano ko iwasang maging masyadong komportable sa harap niya. Kung paano ko titiyaking walang kilos o tingin na maaring mapansin ni Madam. Hindi naman dahil may bago akong ginagawa. Sa totoo lang, 15 taon na naming pinoprotektahan ng sikreto. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nauunawaan na hindi pwedeng habang buhay ay puro swerte lamang ang aasahan ko. May isang pagkakataon na unang nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Kakauwi lamang ni Madam mula London noon. Pagod siya at marami siyang dala. Tinulungan ko siyang dalhin ang ilan sa mga gamit niya papunta sa kwarto. Habang inaayos ko ang mga damit niya, napansin niya ang isang maliit na kahon sa ibabaw ng cabinet. Hindi naman yun bagay na dapat niyang pagtuunan ng pansin, pero kinuha niya at tinanong kung kanino iyon. Sinabi kong hindi ko alam. Binuksan niya at nakita niya ang isang maliit na piraso ng alahas na matagal ko nang itinatago. Hindi naman yun yung pinakamahal kong jewelry, pero sapat na para mapansin niya. "Lori, whose is this?" she asked me. "It's mine, madam," I replied. Tumingin siya sa akin. "When did you buy this?" Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil wala akong maisagot, kundi dahil ayokong magsabi ng kasinungalingang baka lalo lamang magpalala sa sitwasyon. Kaya sinabi ko na regalo yon sa akin at matagal ko nang itinatago. Hindi naman siya nagtanong kung kanino galing. Tumingin lamang siya sa alahas at pagkatapos
ay ibinalik sa akin. "It's nice," sabi niya bago siya nagpatuloy sa pag-aayos ng mga gamit niya. Maliit na bagay lamang yun, admin. Kung tutuusin, wala naman talaga siyang nakita. Pero buong araw kong inisip ang tanong niya. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa loob ng 15 taon, nasanay akong siguraduhing walang bagay sa paligid ko ang maaaring magbukas ng pintuan papunta sa sikreto namin. Simula noon, mas naging maingat ako sa mga gamit ko. Kung may natatanggap akong regalo, hindi ko agad inilalabas. Kung may binibili akong jewelry, hindi ko ito inilalagay sa lugar na madaling makita. At kung may perang ibinibigay sa akin, lalo kong iniingatan ang paraan ng paggamit ko rito. Hindi naman ako kinakabahan sa bawat galaw ni Madam. Hindi ganoon. Kilala ko siya at alam kong hindi siya palaging naghahanap ng mali. Pero sa loob ng 15 taon, natutunan kong ang isang sikreto ay hindi naman kailangang mabunyag dahil may taong sadyang naghahanap nito. Minsan, sapat na ang isang maliit na bagay na hindi mo napag-isipan. At mas naging komplikado pa dahil si Sir mismo ay tila mas naging kampante habang tumatagal. Dahil siguro sa tagal ng panahon, nakalimutan na rin niyang minsan ay kailangan naming mag-ingat. Minsan, masyado na siyang komportable sa akin. Kapag may kailangan siya, ako agad ang tinatawag. Kapag may gusto siyang sabihin, minsan sa akin niya sinasabi. Kapag may problema siya sa bahay, alam kong ako ang isa sa mga unang taong mapapansin niyang nariyan. Hindi ko naman yun ipinagyayabang. Sa totoo lang, minsan ay gusto ko rin sanang bumalik sa simpleng relasyon namin bilang employer at kasambahay. Pero mahirap ibalik sa dati ang isang bagay na 15 taon ng bahagi ng buhay mo. Mas tumanda rin si Sir. Hindi na siya yung lalaking una kong nakilala noong 30 years old ako. Ako rin naman ay nagbago. 45 na ako ngayon. Mas maingat ako, mas sanay sa buhay, at mas kilala ko na ang sarili ko. Hindi na ako yung babae na madaling matakot sa bawat kilos ng ibang tao. Pero hindi ibig sabihin noon na wala na akong takot. Ang totoo, may ibang uri na ng takot na nabuo sa akin. Hindi na yung takot na baka may mangyari sa akin. Mas natatakot na ako ngayon sa posibilidad na mawala ang lahat ng pinaghirapan ko dahil sa isang pagkakamali. May mga gabi na iniisip ko kung paano kung malaman ni Madam ano ang mangyayari sa trabaho ko. Paano kung pauwiin ako agad? Paano kung malaman ng mga anak ko ang buong katotohanan? Paano kung sa halip na maging proud sila sa lahat ng naipundar ko, iba ang maging tingin nila sa akin? Maraming tanong ang pumapasok sa isip ko, pero wala akong sagot. At marahil iyon ang dahilan kung bakit mas naging tahimik ako habang tumatagal. Isang araw, dumating si Madam nang hindi ko inaasahan. Akala ko, nasa London pa siya ng mga panahong iyon. Hindi naman siya nag-abiso ng matagal. Bigla na lamang sinabi sa akin ng driver na pauwi na siya at kailangan naming ihanda ang bahay. Agad akong kumilos. Naglinis kami. Inayos ang mga kwarto. Inihanda ang mga pagkain. Sa ganitong sitwasyon, automatic na sa akin ang trabaho. Hindi ko na kailangang isipin kung ano ang gagawin. Pero nang dumating si Madam, napansin kong mas matagal ang magiging stay niya sa Doha. Hindi lamang ilang araw. Hindi lamang isang mabilis na pagbisita. May mga personal siyang aasikasuhin at gusto niyang makasama rin si Sir ng mas matagal. Nang marinig ko yon, hindi ko maipaliwanag kung bakit biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi naman dapat ako matakot. Wala naman siyang alam. At least, wala akong alam na alam niya. Pero simula ng araw na yon, mas naging maingat ako. Kapag nandyan si Madam, hindi ako basta lumalapit kay Sir kung hindi kailangan. Kung may ipapagawa siya, ginagawa ko at umaalis agad. Hindi ako nakikipag-usap ng matagal. Hindi ako tumitingin ng matagal. Hindi ako nagbibigay ng dahilan para mapansin. Sa loob ng bahay,
Parang bumalik ako sa pagiging bagong helper na kailangan laging mag-ingat sa bawat galaw. Ang kaibahan lang, ngayon, hindi na ako natatakot kay Sir. Ang kinatatakutan ko ay ang posibilidad na makita ni Madam ang isang bagay na hindi niya dapat makita. At habang ginagawa ko yon, napansin ko rin ang isang bagay kay Sir. Hindi siya sanay na kailangan niyang mag-ingat gaya ko. Kapag kami lang, natural ang kilos niya. Pero kapag nandyan si Madam, minsan ay kailangan ko pang ipaalala sa kanya sa pamamagitan ng tingin na may ibang tao sa paligid. Hindi ko siya sinasabihan ng direkta. Hindi ko pwedeng gawin iyon. Isang simpleng tingin lang o pag-iwas ko sa kanya ang sapat na para maintindihan niya. Minsan, naiisip ko, baka ako pa ang mas maingat sa aming dalawa. At iyon ang dahilan kung bakit dumating ang isang pagkakataong muntik na akong mataranta. Isang hapon, may inaayos akong mga gamit sa isang bahagi ng bahay nang tawagin ako ni Sir. Nasa kabilang bahagi ng bahay si Madam at akala ko ay may kailangan lamang siyang ipagawa. Lumapit ako, pero bago pa man ako makapagsalita, sinabi niyang may kailangan siyang kunin at tinanong niya kung alam ko kung nasaan yon. Sumagot ako at sinamahan ko siya hanggang sa lugar kung saan niya hinahanap ang gamit. Hindi naman kami nag-iisa ng matagal. Pero nang palabas na kami, biglang dumating si Madam sa hallway. Nagkatinginan kami. Hindi naman kakaiba ang eksena. Nasa loob kami ng isang room na bahagi ng normal na trabaho ko. May hinahanap si Sir. Ako ang kasambahay na tumutulong sa kanya. Wala namang mali roon. Pero ang tingin ni Madam ay hindi agad nawala. "Were you looking for something?" Tanong niya kay Sir. "Yes," sagot niya. "I asked Lori to help me find it." Tumango si Madam. Tumingin siya sa akin at ngumiti ng kaunti. "Okay." "Madam, I'll go back to the kitchen," sabi ko. Tumango siya. Umalis ako. Simple lang ang nangyari. Kung ibang tao ang makakakita, wala silang iisipin. Pero habang naglalakad ako papunta sa kitchen, pakiramdam ko ay naririnig ko ang sariling tibok ng puso ko. Hindi dahil nahuli kami. Hindi. Wala siyang nakita. Pero may kakaiba sa paraan ng pagtatanong niya. At mula noon, nagsimula kong mapansin na mas madalas niya akong obserbahan. Hindi iyong halatang titig. Minsan, habang nagkakape kami, nagtatanong siya tungkol sa mga anak ko. "How old are they now?" Tanong niya. Sinabi kong 23 na si Bianca at 20 si Nico. "Oh, they're grown now," sabi niya. "Yes, madam. Almost finished with school." Then she asked, "So after they graduate, are you going home?" Hindi ko inaasahan ang tanong. Saglit akong natigilan bago ako ngumiti. "Maybe, madam. I still have to see." Hindi na siya nagsalita. Pero ang tanong na yon ay nanatili sa isip ko. Bakit niya yon tinanong? Ordinaryong tanong lang ba yon ng isang employer na alam na matagal ng OFW ang kanyang kasambahay? O may iba siyang gustong malaman? Hindi ko alam. At ayokong bigyan ng kahulugan ng bawat salita niya. Baka ako lamang ang nag-iisip ng sobra dahil alam ko ang sarili kong sikreto. Pero makalipas ang ilang linggo, may isa na namang maliit na pangyayari. May dumating na package para kay Sir. Ako ang tumanggap dahil ako ang karaniwang tumatanggap ng mga delivery sa bahay. Nang dumating si Madam sa hallway, nakita niya ang package at tinanong kung ano yon. Sinabi kong para kay Sir. Wala naman siyang ibang sinabi. Pero nang dumaan si Sir at kunin ang package, napansin kong nagkatinginan sila. Hindi ko alam kung bakit parang may bigat ang simpleng sandaling iyon. Baka dahil 15 years akong nagtatago. Baka dahil alam kong anumang ordinaryong bagay ay pwedeng maging kahina-hinala kapag mali ang timing. At habang tumatagal ang stay ni Madam sa Doha, mas lalo kong nararamdaman na nagbabago ang atmosphere sa bahay. Dati,
Alam kong may mga oras kung kailan ako at si Sir ay may pagkakataong makapag-usap ng hindi napapansin. Ngayon, halos palagi nang may ibang tao sa paligid. Dati, alam kong ilang linggo bago bumalik si Madam. Ngayon, hindi ko na alam kung kailan siya aalis. Dati, ang pagdating niya ay parang bahagi lamang ng normal na routine. Ngayon, parang bawat araw na nandito siya ay isang araw na kailangan kong doblehin ang pag-iingat ko. At doon ko naisip ang isang bagay na matagal kong iniiwasang isipin. Baka dumating na ang panahon na hindi na sapat ang pagiging maingat ko. Hindi dahil may nagbago sa pagitan namin ni Sir, kundi dahil nagbago na ang mga kondisyon sa paligid namin. Mas madalas na nandito si Madam, mas matanda na si Sir, at higit sa lahat, 15 years na ang lumipas. Sa loob ng 15 years, napakaraming bagay ang maaring mapansin ng isang taong palaging nasa paligid. Isang gabi, matapos kong ayusin ang mga gamit sa sala, nakita ko si Madam na nakaupo at tahimik na nagbabasa. Dumaan ako sa harap niya at binati ko siya bago ako bumalik sa kitchen. Akala ko, tapos na ang araw ko. Pero tinawag niya ako, "Lori." "Yes, Madam?" "Come here for a moment." Lumapit ako. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Hindi siya galit. Hindi rin siya nakangiti. "Sir trusts you a lot, doesn't he?" Hindi ko agad alam kung ano ang isasagot ko. "Maybe because I've been here for a long time, Madam." Sagot ko. She nodded slowly. "I know." Tahimik kami ng ilang segundo. Then she smiled. 15 years is a long time." "Almost 15, Madam," sagot ko. Kahit alam kong 15 taon na talaga. Tumango siya. "Very long." Iyon lang ang sinabi niya. Pagkatapos, pinapasok na niya ako sa kwarto ko. Pero buong gabi, hindi ako nakatulog ng maayos. Paulit-ulit sa isip ko ang mga salita niya. 15 years is a long time. Hindi ko alam kung simpleng observation lamang yon. Hindi ko alam kung may ibang ibig sabihin. Hindi ko alam kung may napansin na ba siya. Pero alam kong may nagbago. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon, hindi ko na kayang sabihin sa sarili ko na wala akong dapat ikatakot. Kinabukasan, mas maingat ako kaysa dati. Pero hindi ko rin gustong magmukhang kinakabahan. Iyon ang mahirap. Kapag masyado kang umiiwas, mapapansin ka. Kapag masyado kang komportable, mapapansin ka rin. Kaya kailangan kong maging eksakto sa bawat kilos. Si Sir naman, parang walang napapansin. Tuloy pa rin ang normal niyang pakikitungo sa akin kapag may ibang tao. Pero kapag nagkakasalubong kami at alam niyang walang nakatingin, may mga pagkakataong nakikita ko pa rin sa mukha niya ang dating familiarity na matagal ko nang kilala. At iyon ang mas kinatatakutan ko. Dahil habang ako ay natutong mag-ingat, parang siya naman ay mas lalo nang nasanay sa ideyang hindi kami mabubuking. At hindi ko alam kung sino sa amin ang unang magkakamali. Lumipas pa ang ilang araw. Isang umaga, naghahanda ako ng almusal nang marinig kong tinawag ni Madam si Sir mula sa kabilang bahagi ng bahay. Hindi ko naman pinansin dahil normal lang iyon. Nagpatuloy ako sa ginagawa ko. Maya-maya, nakita kong dumaan si Sir papunta sa kabilang hallway. Kasunod niya si Madam. Hindi ko alam kung bakit, pero bago sila tuluyang mawala sa paningin ko, napatingin si Madam sa akin. 1 segundo lamang. Pero sapat na yon para maramdaman kong may kakaiba. Hindi siya galit. Hindi rin siya mukhang sigurado. Para bang may tanong siyang hindi pa niya mabuo. At doon ko naintindihan, admin, na baka hindi pa niya alam ang totoo. Pero baka nagsisimula na siyang maghinala. Hindi ko alam kung ano ang nakita niya, kung ano ang narinig niya, o kung may napansin ba siyang bagay na hindi ko napansin. Ang alam ko lang, mula ng araw na yon, hindi na pareho ang pakiramdam ko sa bahay
na 15 taon kong tinuring na parang pangalawang tahanan. Dahil sa loob ng napakahabang panahon, ang sikreto ko ay parang isang pinto na ako lamang ang may susi. Ngayon, pakiramdam ko ay may ibang taong nakatayo na sa harap ng pintong iyon. At kahit wala pa siyang hawak na susi, alam kong nagsisimula na siyang magtanong kung ano ang nasa likod nito. Admin, pagkatapos ng gabing yon, hindi ko na maalis sa isip ko ang sinabi ni Madam. 15 years is a long time. Ilang beses kong inisip kung simpleng observation lang ba yon o may ibang kahulugan. Sa 15 taon na pagtatrabaho ko sa kanila, marami na akong narinig na tanong mula kay Madam. Tinanong niya ako tungkol sa mga anak ko, tungkol sa bahay sa Pilipinas, tungkol sa trabaho ko, at kung minsan ay tungkol sa mga plano ko pagkatapos ng kontrata. Pero iba ang pakiramdam ko sa tanong niyang iyon. Hindi dahil may sinabi siyang direkta. Wala naman. Wala siyang ibinintang. Baka gusto niya na talagang magpahinga na rin ako. Wala siyang tinanong tungkol sa amin ni Sir. Wala siyang inilabas na ebidensya. Pero bilang isang taong 15 taon nang may tinatagong sikreto, minsan hindi mo na kailangan ng direktang tanong para malaman mong may nagbago. Kinabukasan, pinilit kong maging normal. Gumising ako ng maaga, inayos ang almusal, tinulungan ng ibang kasambahay sa mga gawain, at sinunod ang routine na nakasanayan ko na. Kung tutuusin, ordinaryong araw lang yon. Si Madam ay abala sa sarili niyang ginagawa. Si Sir naman ay umalis para sa negosyo. Walang nangyaring kakaiba. Walang confrontation. Walang nagtalo. Walang nagtanong sa akin tungkol sa anumang bagay. Pero kahit ganoon, mas naging conscious ako sa bawat kilos ko. Dati, kapag nagkakasalubong kami ni Sir, hindi ko na iniisip kung sino ang nakatingin. Ngayon, otomatiko kong tinitingnan ng paligid bago ako magsalita. Kung may ibang tao, professional lang ako. Kung may kailangan siya, ginagawa ko. Kapag tapos na, bumabalik ako sa trabaho ko. Ayokong magbigay ng kahit maliit na dahilan para mapansin kami. Minsan nga, naiisip ko na baka ako lang ang gumagawa ng problema sa sarili kong isip. Baka wala naman talagang napapansin si Madam. Baka dahil alam ko ang sikreto, lahat ng kilos niya ay binibigyan ko ng ibang kahulugan. Kapag tumingin siya sa akin, iniisip kong naghihinala siya. Kapag nagtanong siya, iniisip kong may pinupuntahan ang tanong niya. Kapag tahimik siya, iniisip kong may iniisip siyang iba. Pero baka ganoon lamang talaga kapag may itinatago ka. Kahit walang humahabol sa'yo, ikaw mismo ang hindi makatakbo ng maayos dahil alam mong may bagay kang ayaw mong makita ng ibang tao. Lumipas ang ilang linggo at wala namang nangyari. Hindi na muling binanggit ni Madam ang tungkol kay Sir at sa akin. Hindi niya ako tinanong tungkol sa alahas. Hindi niya ako tinanong kung may ibang taong nagbibigay sa akin ng mga regalo. Hindi rin niya ako pinatawag para kausapin tungkol sa anumang kakaiba. Sa totoo lang, bumalik din sa normal ang pakikitungo niya sa akin. At dahil doon, unti-unti ring bumaba ang kaba ko. Naisip ko na baka tama nga ang hinala ko noon na wala naman talaga siyang alam. Pero may isang bagay na hindi nawala sa isip ko. Sa loob ng 15 taon, hindi ko kailanman inisip ng seryoso kung ano ang mangyayari kapag natapos na ang lahat. Lagi kong iniisip ang mga anak ko. Lagi kong iniisip ang pera. Lagi kong iniisip kung magkano pa ang kailangan kong ipunin. Pero ngayon, malalaki na sila. Hindi na sila yung mga batang iniwan ko sa Pilipinas noong 30 years old pa lamang ako. Isang gabi, tumawag si Bianca. Habang nag-uusap kami, kinuwento niya sa akin ang tungkol sa school niya. May mga requirements na kailangan niyang tapusin at ilang bagay na kailangan niyang asikasuhin bago ang graduation. Naririnig ko sa boses niya na excited siya. Hindi ko na malaya na habang nagsasalita siya, nakangiti ako. Parang kailan lang,
Maliit pa siya at umiiyak kapag aalis ako papuntang trabaho. Ngayon, malapit na siyang makatapos. Nakakagawa na siya ng sariling mga desisyon. May mga pangarap na siya na hindi na kailangang ako ang magdesisyon para sa kanya. Ma, kapag nakatapos na kami ni Nico, uuwi ka na ba? Bigla niyang tanong. Hindi ako agad nakasagot. Bakit mo naman naitanong yon? Ewan ko, Ma. 15 taon ka na dyan. Sabi mo naman dati, gusto mong umuwi kapag okay na kami. Malapit na kami. Hindi mo na kailangang magtrabaho habang buhay. Tumawa ako ng kaunti at sinubukan kong gawing magaan ang usapan. Tingnan natin, hindi pa naman ako matanda. Ma, 45 ka na. Grabe ka naman. Natawa kami pareho. Pero pagkatapos ng tawag na yon, matagal akong nakaupo sa gilid ng kama ko. At bigla kong naisip na tama ang anak ko. Hindi na ako kailangang manatili rito dahil kailangan pa nilang bayaran ang lahat ng gastusin. Hindi na ako kailangang mag-ipon ng walang katapusan. May sarili akong bahay. May savings ako. May mga alahas akong maaari kong gamitin kung kinakailangan. May pera akong nakatabi. At higit sa lahat, may sapat akong pera para makauwi at mabuhay nang hindi kinakailangang maghanap agad ng trabaho. Pero bakit parang hindi ko kayang sabihin sa sarili ko na uuwi na ako? Iyon ang tanong na ilang araw kong dinala. Admin. Hindi ko na gustong lokohin ang sarili ko. Oo, nagsimula ang lahat dahil sa pera. Nagsimula ako dahil single mother ako at gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. Pero hindi naman pwedeng sabihin na pera pa rin ang tanging dahilan pagkatapos ng 15 taon. Kung ganoon, matagal na sana akong umuwi. May mga bagay na nakasanayan ko na rito. Kabisado ko na ang bahay. Kabisado ko na ang mga taong nakapaligid sa akin. May sarili akong routine. May respeto sa akin ng ibang kasambahay. May tiwala sa akin ng pamilya. At kahit hindi ko gustong aminin, naging bahagi na rin ng buhay ko si Sir. Hindi ko alam admin, pero gusto ko siyang alagaan ngayong tumatanda na siya. Hindi ko sinasabing mahal ko siya sa paraang iniisip ng ibang tao. Hindi ko rin sinasabing gusto kong maging kapalit ni Madam. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ako nanatili. Pero 15 years is a very long time. Kapag ganoon katagal mong kasama ang isang tao, kapag nasanay kang bahagi siya ng araw-araw mong buhay, hindi ganoon kadaling sabihin na bukas ay iiwan ko na ang lahat. May mga pagkakataon na naiisip ko kung ano ang magiging buhay ko sa Pilipinas. Gigising ako sa sarili kong bahay. Wala nang kailangan akong ihanda para sa ibang pamilya. Wala nang schedule ni Madam. Wala nang tawag mula sa kitchen. Wala nang kailangang alalahaning household routine. Makakasama ko na ang mga anak ko. Maaari kong alagaan ang sarili kong bahay. Maaari akong magpahinga. Maaari akong magnegosyo kung gusto ko. Maaari akong mamuhay ng tahimik. Napakaganda pakinggan. Pero kapag iniisip ko naman ang buhay na iiwan ko rito, may bahagi sa akin na nagdadalawang isip. At iyon ang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag kahit sa sarili ko. Isang araw, habang naghahanda ako ng pagkain, dumaan si Sir sa kitchen. Wala si Madam noon at abala ang ibang kasambahay sa kabilang bahagi ng bahay. Tumingin siya sa akin at sinabi niyang mukhang malapit nang matapos ang mga anak ko sa school. Hindi ko alam kung paano niya nalaman, pero matagal na rin niyang alam ang tungkol sa mga anak ko. Yes, sir. They're almost finished, sagot ko. He smiled. You've done well. Hindi ko alam kung bakit parang may bigat ang simpleng sinabi niya. Thank you, sir. Pagkatapos ay umalis siya, pero naiwan ako roon na nag-iisip. Sa loob ng 15 taon, maraming beses ko nang narinig ang pangalan ng mga anak ko mula sa kanya. Alam niyang para sa kanila ang malaking bahagi ng pinaghirapan ko. Alam niyang malapit na silang makatapos. At marahil alam din niya na kapag natapos na sila, wala na akong malaking dahilan para manatili.
Hindi ko siya tinanong kung gusto ba niyang manatili ako. Hindi ko rin siya tinanong kung ano ang magiging reaksyon niya kapag umuwi ako. Hindi ko gustong marinig ang sagot. Dahil baka kapag nalaman ko, lalo lamang akong mahirapang gumawa ng desisyon. Makalipas ang ilang araw, muling umalis si Madam papuntang London. Hindi naman permanenteng pag-alis iyon. May mga aasikasuhin lamang siya roon at sinabi niyang babalik din siya. Nang mawala siya sa bahay, bumalik ang dating routine namin. Pero kahit ganon, hindi na ako katulad ng dati. Mas lalo kong naisip ang posibilidad na umuwi. At isang gabi, binuksan ko ang drawer kung saan ko itinatago ang ilan sa mga bagay na naipon ko sa loob ng maraming taon. Nandoon ang mga alahas, may mga dokumento, may mga resibo, may ilang lumang litrato ng mga anak ko. May maliit na notebook kung saan ko minsan sinusulat ang mga bagay na ayokong kalimutan. Habang tinitingnan ko yon, naalala ko ang unang taon ko sa Doha. 30 years old ako noon. Takot. Malayo sa mga anak, hindi ko alam kung hanggang kailan ako tatagal. At ngayon, 45 na ako. May bahay, may savings. May 2 anak na malapit nang makatapos. Kung makikita ako ng sarili kong 30-year-old self, baka hindi siya maniwala na kakayanin kong umabot ng 15 taon. Pero baka may isang bagay din siyang itatanong sa akin. Lori, sulit ba? Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Dahil hindi naman simple ang lahat. May mga bagay na naibigay sa akin ng buhay na hindi ko hiniling. May mga desisyong ginawa ko dahil kailangan ko. May mga desisyong ginawa ko dahil gusto kong protektahan ang mga anak ko. At may mga bagay na pinili kong itago dahil alam kong hindi lahat ng tao ay maiintindihan kung bakit ko ginawa ang mga yon. Pero kahit anong paliwanag ko sa sarili ko, may isang katotohanang hindi ko maitatanggi. Sapat na ang ipon ko. Kaya ang problema ko ngayon ay hindi na kung kaya ko bang umuwi. Ang problema ko ay kung gusto ko na ba talagang umuwi. At doon ko naalala ang nangyari kay Madam. Hindi niya ako nahuli. Wala siyang ebidensya. Wala siyang direktang sinabi. Kung tutuusin, hanggang ngayon, hindi ko alam kung gaano kalalim ang hinala niya. Baka wala talaga. Baka napansin lamang niya ang ilang bagay na natural niyang mapapansin bilang asawa ni Sir. Baka may mga tanong siyang hindi niya naman sineryoso. Pero ako, dahil alam ko ang buong katotohanan, hindi ko na kayang baliwalain ang mga tinging iyon. Minsan, iniisip ko kung mas mabuting umuwi na lang ako habang maayos pa ang lahat. Habang hindi pa ako nahuhuli. Habang wala pang malaking gulo. Habang sapat na ang pera ko. Habang malapit na ring matapos ang mga anak ko. Pero pagkatapos, may isa pang tanong na pumapasok sa isip ko. Kung uuwi ako, ano ang gagawin ko pagkatapos? Magre-retire ba ako? Magnenegosyo? Mananatili ba ako sa bahay at aalagaan ang mga anak ko? At kung hindi ako uuwi, hanggang kailan pa ako magtatrabaho? Hanggang 50? 55? Hanggang sa hindi ko nakayanin? Hindi ko rin alam. Ang alam ko lang, 15 years ago, ang pangarap ko ay simple. Gusto kong mapag-aral ang mga anak ko. Gusto kong magkaroon kami ng bahay. Gusto kong magkaroon ng savings. Gusto kong hindi na kami mangutang para mabuhay. At ngayon, halos lahat ng yon ay nasa harapan ko na. Pero hindi ko inakala na kapag dumating ang araw na mayroon na akong sapat na pera, hindi pala pera ang magiging pinakamahirap na desisyon. Ang pinakamahirap pala ay ang pag-alis sa isang buhay na matagal mo nang nakasanayan. Kaya admin, hanggang ngayon, hindi ko pa rin masabi kung ano ang gagawin ko. Hindi rin naman ako nagpapanggap na wala akong kasalanan sa mga naging desisyon ko. Alam kong may mga taong maaaring humusga sa akin kapag nalaman nila ang buong kwento ko. Pero alam kong hindi lang ako ang OFW na may ganitong kwento.
May magsasabi sigurong mali ang ginawa ko. May magsasabi namang praktikal lang ako. May iba namang maaaring hindi ako maintindihan. Kahit anong paliwanag ko, tinanggap ko na yon. 15 taon na akong nabubuhay kasama ang sarili kong desisyon. Kaya alam kong ako rin ang kailangang humarap sa consequences nito. Pero sa isang bagay, sigurado ako. Hindi ko pinagsisisihan ang pagpapaaral ko sa mga anak ko. Hindi ko pinagsisisihan na nag-ipon ako. Hindi ko pinagsisisihan na gumawa ako ng paraan para magkaroon kami ng sariling bahay at seguridad. Ang hindi ko lang alam ay kung kailan ko masasabi sa sarili ko na tama na. Kaya sa mga kabayan nating nakikinig ngayon, gusto ko rin kayong tanungin, kung kayo po ang nasa kalagayan ko, 45 years old, 15 years ng OFW. Malapit nang makatapos ang 2 anak. May sarili ng bahay. May sapat na savings. May mga alahas at perang nakatabi para sa kinabukasan. At hindi na kailangang magtrabaho. Habang buhay para mabuhay. Uuwi na ba kayo sa Pilipinas para mag-retire habang kaya pa ninyo? O magpapatuloy pa rin kayo sa Doha? At pagsisilbihan si Sir habang maayos pa ang trabaho at may kinikita pa kayo. Maraming salamat po, admin. At diyan nagtatapos ang liham ni Lori. Isang kwento ng isang kabayan na 15 taon nang nagtatrabaho sa Doha, isang ina na ginawa ang lahat para mapag-aral at mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang mga anak, at isang babae na ngayon ay nasa punto ng buhay kung saan kailangan na niyang mamili kung oras na ba para umuwi at magretiro o magpatuloy pa rin sa buhay na matagal na niyang nakasanayan. Kung tutuusin, hindi na pera ang pinakamalaking problema ni Lori. May sarili na siyang bahay, may ipon, may mga naipundar, at malapit na ring matapos ang 2 anak niya. Pero minsan talaga, hindi sapat na alam nating kaya na nating umuwi. Kailangan din nating tanungin ang sarili natin kung handa na ba tayong iwan ang buhay na matagal nating nakasanayan. At kayo, mga kabayan, kung kayo ang nasa kalagayan ni Lori, ano ang gagawin ninyo? Uuwi na ba kayo sa Pilipinas habang sapat na ang inyong ipon para makapag-retire, o magpapatuloy pa rin kayo sa abroad? Habang kaya pa ninyong magtrabaho at maayos pa ang inyong buhay? Bago tayo tuluyang magtapos, gusto rin naming malaman kung saan ninyo pinapanood ang video na ito. Anong bansa po kayo ngayon, mga kabayan? Nasa Saudi Arabia ba kayo? Qatar? Dubai? Abu Dhabi? Kuwait? Bahrain? Hong Kong? Singapore? Taiwan? Europe? Canada? O nasa Pilipinas mismo? I-comment ninyo ang inyong bansa dahil gusto naming malaman kung saan-saan umaabot ang mga kwento ng ating mga kabayan. At kung nagustuhan ninyo ang ganitong klaseng kwento, may isa pa kaming video na baka gusto ninyong mapanood pagkatapos nito. Ang pamagat ay domestic helper na buntis sa Kuwait. Isa na naman itong kwento ng isang kabayan na napunta sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Maraming salamat sa pananatili hanggang sa dulo ng kwentong ito. Kung may kwento rin kayong gustong ilabas, mga liham ng sakripisyo, pangungulila, tagumpay o pagkatalo bilang OFW, bukas ang channel na ito para sa inyo. Pwede kayong magpadala ng inyong kwento at igagalang namin ang inyong pagkakakilanlan. Thanks for watching, and we'll see you in the next video.